One again here, our Bible verse for today is all about Genesis chapter 21, 1 to 2. Sabi dito, the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised. So yung promise po natin tapat. Tapat sa kanya mga pangako, kaya nararapat lang na mag-antay tayo sa Diyos. Magtiwala at mag-antay. Verse 2, and Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the time of which God had spoken to him. So, dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang sinasabi at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang kanyang ipinangako. Si Sarah ay naglihi at nanganak sa isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa takdang panahon ng kanyang ipinangako. So during this time, si Sarah is 19 years old and si Abraham is 100 years old. So meron na ba kayong nakitang 90 years old sa panahon ngayon na wala na menstruation, walang kapag-asang manak, pero gumawa ng himala ang Diyos. At si Sarah ay nabuntis that time. So, kailan po nangyayari yon? Nung panahon na dinalaw siya ng Diyos. So, yung teaching natin is God visitation is certain. So, nung sinabi ni Lord kay Sarah at Abraham, tiyak na babalik ako sa iyo sa tamang panahon. Ibig sabihin, bibisitahin ko kayo sa tamang panahon. At sa pagbisita ko sa inyo, gagawin ko ang lahat na ipinangako sa inyo. So, the visitations of God sa panahon natin ngayon, pwede nating ipinalangan, Lord, visit me, bisitahin niyo po ako, dalawin niyo po ako, pero hindi ibig sabihin ng absence si Lord pag dinalaw ka niya. So, ibig sabihin, papakitaan ka ng pabor ng Diyos. Ng God visit you. That is the time will shower you His favor. And yung translation niyan, grace. Pag pinagpala, the Lord blessed Sarah or showered him anything with grace. So God's visitation is certain. Sigurado yan. Kapag may sinabi ang Diyos, may pinangako siya, babalikan ka niya, bibisitahin ka niya, at babalikan niya ulit yung mga pinangako niya, tutuparin niya yung kung ano yung pangako niya. So, dinalaw ng Diyos ang Panginoon sa Sarah ayon sa sinabi niya at ginawa ng Panginoon kay Sarah ayon sa kanyang pangako. So, pinapanalangin din natin na kay Lord minsan, please visit me. Bisitahin niyo po ako. Kung ano po yung mga pangako niyo po sa Biblia na applicable sa akin ngayon, Lord, bisitahin niyo po ako. Alalahanin niyo po yun. Come to my age. Rescue me. Pwede po natin na ipanalangin yung God's visitation at sigurado po yan. At kailangan lang po natin magtiwala at magantay. And number 2, God's plan cannot be thwarted. So, ang plano ng Diyos, hindi kayang burahin or basusin. Batas na yon, walang makakaburo nun. Walang makakapigil nun sa mga plano ng Diyos. So, sa panahon na yun ni Abraham, ni Sarah, sabi ng Diyos sa kanila, meron bang mahirap sa panahon na yun? So, kung babalikan mo yung mga talata, natatawa si Sarah, magkakano pa ba ako? Sabi ng Diyos kay Sarah, meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Kahit natatawa ka na ng panahon, magkakaano ka pa rin. So, sigurado ako na merong plano ang Diyos sa buhay natin. At kung ano man yung plano ng Diyos sa buhay natin, hindi kayang pigilan ng Satanas, hindi kayang pigilan ng Diablo, hindi kayang pigilan ng sitwasyon, hindi kayang pigilan ng kasalanan. Ang biyaya ng Diyos, pabor yan. Kapag binigyan ka ng biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy yan. So, kasi po, ang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi maaalisadan, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. So, God's schedule always on time. So, sa talata na to, ako ay tiyak. Ako ay sigurado. Okay, tiyak na babalik sa'yo sa tamang panahon. Merong appointed time ang Diyos, merong schedule ang Diyos. Sabi nga, kapag sumasakay tayo ng aeroplano, hindi natin pinupuwersa yung kapitan na aalis tayo ng alas 6 na umaga. Sabi nga, example, alas 6 alis na ako kahit ang flight mo 7:30, diba? Kung yung kapitan nga hindi mo pwedeng pwersahin na madaliin, how much more yung Diyos pa?
Yung Diyos, meron siyang sariling schedule, meron siyang sariling timeline na hindi natin pwedeng madaliin. Kung paano hindi pwedeng madaliin yung normal transaction, yung pag nasa mall, sa restaurant, hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Yung bibilihan natin ng mga items. So, yung cashier, hindi mo naman sila pwedeng puwersahin, di ba? So, kung sa mga tao nga, nagtsatsaga tayo mag-antay sa servisyo nila or nagtsatsaga tayo mag-antay dun sa taong mahal natin, di ba? Na kapag nalilate or kaya kahit sa pag-reply, nagtsatsaga tayo sa nalilate na pag-uwi, di ba? So, God's schedule is always on time. Huwag natin pangunahan ng Panginoon and sabihin sa Kanya na, Lord, bakit ang tagal mo? Hindi mo pwede sabihin sa Kanya yun eh. O kaya, yung siya pag minadali mo, pinawala mo, hindi na-deliver sa yung pagkain yan, pangat na pagkain yan, hilaw na pagkain. So, sa tao, hindi natin pwedeng madaliin. How much more pa ang Panginoon, diba? Tandaan natin, guys, schedule is always on time. Pag sinabi ng Diyos na babalikan niya. Pag sinabi nangako ang Diyos, God will fulfill His promise according to His own timeline. So, pray for God's visitation. Na kung ikaw, kailangan mo ngayon sa panahon ngayon na someone na makikinig sa'yo, pray ka kay God. Lord, pakitaan niya ako ng pabor na kung sa ngayon, nararamdaman mo that God is not gracious to us. Mayroon kang pinag-pray, may nagsumikap ka na nanalangin araw-gabi, at hindi sinasagot ng Panginoon. Pagtiyagaan mo, patuloy ka magtiwala sa Panginoon and pray for God's visitations na tuparin niya kung anong plano niya sa buhay mo. Trust God's wants and unchanging plan. So, ito yung nakakatawa kasi yung Diyos natin walang plan B. Nung pinili ng Diyos si Abraham, there's no plan B. That is the plan A. Walang plan B yun. So, hindi niya inisip na mag-fail si Abraham. Kasi pag inisip niya na-fail si Abraham, para na rin siya nag-fail. So, ang Diyos kasi mayroon isang plano lang. Trust God's one and unchanging plan. Pagtiwalaan natin yung isang plano ng Diyos, plano na hindi nagbabago. At ito yung isang bagay na dapat ipagpasalamat natin na hindi pa bago-bago isip niya. Wala siyang plan B. Wala siyang iniisip na, okay, Abraham, pag nag-fail ka, meron na akong plan B. So, tatawag ko ibang tao, tatawag ako na pwede magkatiwalaan, mag-create ako ng ibang Abraham. So, yung siya nangako yung Diyos kay Abraham, siya nangako, tutuparin niya yan kahit nagpumalya pa si Abraham. O kaya pinili ni Sarah na magkaanak si Abraham kay Hagar, no? Pero, sabi ng Diyos, ano mo, kahit nag-fail ka, tutuparin ko pa rin yung pangako sa'yo. Sa'yo ako nangako, tutuparin ko yun. And that is our God, one and unchanging plan. So, yun yung kabutihan ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong lahat ng bagay na sovereign Diyos, na wala siyang plan B, plan C, na pag hindi na wala iba siyang plano, isa lang plano niya. At sisiguro niya magtatagumpay yung plano niya na yun. So, yung confidence natin, salamat God. Kasi isa lang yung plano niya sa akin at hindi magbabago yun. And number 3, wait patiently on God's schedule. Antayin natin na mayroong pagtsatsaga. Yung schedule ng Diyos, unang-una sa lahat, hindi tayo Diyos para pangunahan siya. Pangalawa, hindi natin alam yung future. Pangatlo, hindi natin alam yung pinakamainam para sa atin. Pero lahat po yun, alam ng Diyos. Alam niya kung ano yung pinakamainam sa atin. Alam niya yung future, hawak niya lahat ng sitwasyon. Sovereign siya. Kaya, dapat lang na magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Yung schedule niya, hindi natin schedule. Yung schedule na natin, mali-mali nga eh. So, minsan akala natin mabuti sa atin, pero makakasama pala sa atin, di ba? In reality, marami tayong choices na ginagawa natin, nakakala natin, ikabubuti natin, pero ikinasasama natin. Pero yung Diyos, iba, alam niya yung pinakainan, alam niya yung pinakabubuti. At meron siyang sariling schedule na sinusunod na kailangan natin i-respeto, kailangan natin antayin. Ay, hindi natin dapat pinapangunahan. Sa halip, tayo po ay dapat magtiyaga, nagtitiwala at nag-aantay sa Kanya sa schedule ng Diyos. And its time is perfect. So, thank you everyone and God bless.